Mga kababayan, kaya sinasabi ko sa inyo, ang hirap paniwalaan nung kanilang mga sinasabi na biktima ang dating Pangulong Duterte dahil na rin ho, mga boss chief amo sir, sa mga ganito. Oh. Never said in public, shoot to kill. Hmm. Kaya may order sa rin dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights. Diba? Walang pakialam sa human rights. Diba? I don't give a shit kung anong gusto nila. This campaign, shoot to kill. O, biruin mo, lahat, basta shoot to kill. Trip mo. O, sa tingin mo, adik, mukhang adik. O, shoot to kill. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ang sabi ng dating Pangulong Duterte is, I never said in public, shoot to kill. sabi Danilo Oro, nandito ako Sir Mark, shout out sa iyo. Oh. Hindi daw niya sinabi 'yon. Pero kung yung collective na mga nakapanayam ang dating Pangulong Duterte, mismong sinasabi niya. Kaya may order sa rin dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan. Sabi dito, yan, 'di ba? Rinig natin. Sabi dito, his words is the strongest evidence the ICC have. Kaya nga ho, yung sinasabi din natin mga kababayan, nung binanggit ng dating Pangulong Duterte, no, doon sa Senate, na binubuyo, inuudyukan namin na sila ay manlaban, tingin ko sabi nung sino ba? Sabi nung ICC, hinto na natin to. Bakit? Ayan na, mismong siya na ang nagsabi. Binubuyo, pinaglalaban, no? Pwede na natin yung mga maging ebidensya. Kaya ilang ano lang ho, mga kababayan. Ilang buwan lang ang itinagal. Ayun, labas na din po yung warrant of arrest, mga bossing. Di ho ba? Labas na din po. Sabi ni Jakes, bueno, walang umattend sa hearing ni Amy. Alam naman ho natin, mga kababayan. Ano na lang ni Manang Amy yan eh. Kumbaga parang gusto na lang hong makakuha ng boto niya sa mga DDS. Pinapaniwala yung mga DDS na kampi nila si dating Pangulong Duterte. Kaso hindi ho mapaniwalaan ng mga DDS. Di ba? Sabi ni Sir Ed Ong, alin po sa kanila ang sinungaling? Si Digong po ba o si Rodrigo? Tingnan ho natin ulit. Isang mabilis pa. I never said in public, shoot to kill. Kaya may order sa rin dyan, shoot to kill kayo. Walang siguro it's either yung Digong ang sinungaling o yung Rodrigo ang sinungaling. No, isa sa kanila, mga kababayan. Ayan ang nakikita kong pinakamalakas na ebidensya nga din po ng ICC laban po kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Pero sa mga DDS, kawawang-kawawa ang dating Pangulo. Lalo na pagka si Bongo ang pinagsalita mo, wala pong tsinelas ang dating Pangulo. Malamig po doon. No? Nakita mo, nakasapatos, ang ganda pa ng jutotos ng dating Pangulo. Diba? Ang ganda-ganda pa ng jutotos ng dating Pangulong Duterte. Sasabihin ni Bongo, wala pong tsinelas ang dating Pangulo. Isipin niyo po, ang lamig-lamig. Langya kayo. Puro kayo kaartehan. Puro kayo kaartehan. Huwag niyo kakalimutan, no? Na pag kayo nagsalita ng mga ganyan, merong mga recorded. Merong mga nakikitang na-record. O kaya kapag kayo nagsalita kayo, tapos ipinakita yung recording na yon, pahiya. Wala po kasing tsinelas ang dating Pangulong Duterte. Pero nakita nyo, si Bongo, pasok sa top 12, mga kababayan. Bakit? Ikaw ba naman ang magdala ng pizza pie sa dating Pangulo habang nandoon inaaresto? Saan ka pa? Tapos with matching yung mga vlogger nila, camera, pagkain to ya. Bakit ayaw ipapasok? Bakit ganito, ganyan? Ayaw papasukin. Sabi ni Inday Sara Duterte, kahit sinong magbigay sa'yo ng pagkain, huwag mo tatanggapin. O kaya, yung pizza pie ni Bongo, hanggang doon lang sa labas. No? Pero ako, naniniwala ho ako
ano lang yun, pakwela lang ni Bongo yun. No, siguro sabi doon sa cameraman niya, videoan mo ako. No, magdadala ako ng pizza, no? Tapos, pamukha natin sa taong bayan na ayaw tanggapin yung pagkain. Pagkain yung binibigay. Gutom na ang dating Pangulong Duterte. Nag-request kumakain na doon sa loob. Ang sarap-sarap pa nung kinakain habang inaaresto. Di ba? O ngayon, mga kababayan, ito yung main topic natin. Tawa kayo ng tawa dyan, nakakalimut. Kaya tawa kayo ng tawa dyan sa comment section, kaya nakakalimutan yung mag-like at mag-subscribe ICC spokes, kinontra si BP Sara, no? 43 EJK case ni Digong, sample pa lang yan. Kasi umaalma si Inday Sara Duterte. Paano naging ano yan? Crimes against humanity yan. No? Ayan niya, sabi ni Inday Sara, nauna rito kinwestiyon ni BP Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang. Ayos Sabi, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang. 43 lang daw. No? Bakit 43 lang yan? Ay, para ho sa para po sa normal na Pilipino, kagaya natin, napakadami na ho niyan, mga kababayan. Dumalawa nga lang Dalawa ang patay sa insidenteng ganito, ganyan. Ay, kawawa naman. Ang dami nun. Tumatlo, ang dami nun Grabe. Sayang ang buhay. Ito, 43 kaso lang. Sabi ni akin to, ilan po ba dapat, sir? Hindi ko din alam No? Sabi ni Nery Colmenares, ilan po ba dapat ang patayin para masabi na crimes against humanity talaga yung kaso? 'Di ba? Sabi ni retired traveler, may balita na naman makakauwi na daw si Digong, which is true. Sabi. Baka bahagi po yan ng April Fool's Day. Sabi dito, Vice President Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang ang murder ang basehan ng crimes against humanity laban sa kanyang ama. Malayo umano ito sa aligasyon ng 30,000 ang naging biktima ng EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ipinaliwanag na ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti, no, na hindi nadadaan sa paramihan ng kaso ang crimes against humanity. Nasaan yung kasunod dito? Nasaan dito? Wait lang, hanapin ko yung kasunod. Ito yata Tama ba?